sa sarili mo ang daan, ah. Dadamay mo pa ko, ah. Yabang ito. Akala mo kung sino. Sanang mandar. Dahil dito sa visit na ito, hindi masisira ang umaga ko, eh. Mahuli tuloy ako sa shooting nito. Umandar sana yung kotse. Buti nga tayo. Dario! Dario! Sigon! Walang hiya ka. Makikita mo bukas. Beb, anda na maglokohan mo, ha? Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Nagatid na ako ng dyaryo. Marami akong nirasyonan eh. Oh, may dala kang pagkain. Sana man ako kukuha. Eh, anong kakainin natin? Di magpapabili ako. Saan ako kukuha ang pambili? Eh di bibigyan ko kayo. Saan tayo kukuha? Eh di sa bulsa ko. Di akin, ha? Di ito. O yan, marami yan. Kaya kailangan marami rin bibili nyo. Dami? Piso? Piso sentimos lang? Magkakasya ba ito? Eh basta pagkasya na lang ninyo. Dagdagan na lang ninyo. Daliin at medyo gutom na rin ako eh. Nakakainis. Katakatang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biru-biruan, simula, ang wakas pala ay ano. Ayaw-ayaw man. Ay, naman ang demonyo, boba na impyerno. Impyerno ho, nahulog po ito. Impyerno ng impacto eh. Ay, naku po eh. Dalhin mo nga ako dito ng fresh orange juice. Opo, kayo ho. Ganun na rin. Dalhin mo na dito, ha? Oo. Yan ko pa na. Hello? 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 Ano yan? Ayaw mo sumagot eh. Buwisit siguro to eh.
Hello? Hello? Party line! Magamit naman ang linya. Kanina pa kayo ligawan na. Naputol tuloy yung pag-uusap namin. Hello? Hello? Hoy, kung sino ka man, pwede ba tigilan mo na yung pambubwisit mo? Iha, ano ba yung office mo? Kanina ko man nabibili dun sa itaas. Nakakainis kasi itong telepono natin eh. Ring ng ring, wala naman sumasagot. Nakakainis. Kanina pa yan, auntie eh. Mama, meron bang party line itong telepono natin? Kasi ganyan ang nangyayari eh. Pag 2 o 3 may-ari ng linya. Meron ba? Paano tayo magkakaroon ng party line na single lang yung telepono natin? Ako nga. Hello? Kapag tataka, bukas naman ang linya. Hello? Siguro sila ito. Maya mo din yung report ko bukas. Hoy! Ano na naman kalukuhan yung tinunto mo? Huwag kayo maingay. May kausap ang taong. Gulo-gulo ninyo eh. Kausap? Saan? Saan pa? Di dito sa telepono. Telepon. Hoy, tinunto. Lata ka na. Basura. Anong lata? Telepono na to. Single line yan eh. Pakinggan nyo. Ano? Ikaw palang gusto makausap. Salamat to. Hello? Hello? Hoy, Manong, tigil-tigil ka na nga. Tayo na. Pati ako nadamay ng kalukuhan mo. Sige, kaya na tayo. Balik ka na rito. Oh, marami ba kayo nabili? Dami siya ba niya, oy? Hmm? Sa kantidad ba na piso centavos ang ibinigay mo sa akin, makabili ka ba ng madami? Meron ba tayong mantika? Mantika mayroon. Bakit ba lulutuin ka ba? Pipilituin ko yung itlog na binili nyo. Itlog. Bakit? Di ba kayo bumili? Itlog. Oo, itlog. Ito. Ayan ang itlog mo. Sino ho? Dali na ho. Ba't ba ang tagal mo? May pinagawa pa ako, senyore. Saan ba tayo pupunta? Huwag ka na mag-usisa, tanghali na. Bilis. Sige ho. May pupuntahan si Neren. Sana ako na lang yung driver para makatabi ko siya. Ay, lumilipat na po ako sa tempero ng mga purgatorio. Akala na ko ano pa nangyari. Hindi ko mapapigil eh. Hindi ko ako pinapasok yung susi eh. May start eh. Ay, nako. Grita, bumabalik tayo ah. Ayun na sila, auntie. Ano ka ba? Papatayin mo ba ako sa nerbiyos?
Ewan ko kung bakit ngayon lang nagloko yan eh. Nag-aano parang kabayo eh. Ay, bumalik si Barabas! Ay! Ano bang nangyayari sa'yo? Lasing ka ba? Kagabi ho, hindi ho, senyora. Hindi ko nga rin maintindihan eh. Hindi ko pa nga ako pinaandar. Tumakbo na eh. Mahusay na kotse yan, tumatakbo kahit di pinapaanda. Nasira tuloy ang lakad ko. Mabuti pa makapaligo para maalis ang init ng ulo ko. Buti! Maniwala po kayo, senyora. Hindi ko naman pinaandar. Bigla na lang tatakbo. Siguro mayroong isang impacto nagpapaandar sa kotse na ito. At para maalis ang lahat ng mga kademonyohan na yan, umalis ka na rin. Eska, hindi ba binigyan kita ng pamalengke? Kasi na muna nang mabayaran siya, mamaya na. Magpapaliwanag ako kay senyorita. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya sa'yo maliligo para maalis ang init ng kanyang ulo? Senyora, Ano yun? Ano yun? yung sweldo ko. Hindi ko ba sasama? Ay, naku. Nakabala ka dyan sa daanan eh. Babalik na naman ako sa dati kong hanap buhay. Ano ba hanap buhay mo? Kubrador ng wedding. Magandang hanap buhay yan ah. Kaya nga lang, madalas ka sa presinto. Suki na ako ng presinto eh. Kakausapin ko sana yung senyorita ko para magpaliwanag eh. Kaso naliligo eh. Ano ba naman ang nangyari sa'yo dyan, di ba? Nakita ko naman, di ba? Nakita ko. Tsaka iniisip ko yun eh. Nak, Iniisip ko yun. Uwi ka na nga. Kanina kotse, ngayon bathroom. Ano ba kabalbalan tong nangyayari? Halika, tingnan natin. Pagtataka. Sarado naman. Pero kung may tubig, nakalimutan mo isara? Hindi naman. Wala pa nga ako nagbubuk sa isang gripo dyan eh. Maniwala kay mama, may impacto dito. Tama na yan. Tignan ninyo, mama. Kasi kulang na nangyayari ang sinasabi mo. Sinyora, baka meron impacto, meron yung maligno, meron yung duwende, meron yung... Tigil po. Auntie, baka naman katwira naman si Neren. Sinabi ko na tama na. Ikaw, Hilda, kumuha ka ng tubero, paayos mo ito. At ikaw, linisin mabuti yan. Linisin. Sige, tayo na. Sinyora, huwag niyo ko iwan dito. May exorcist dito. Sinyora! bakit dito ka pa natulog? Bawal ho ba rito? Hindi mo ba alam na dito at danan? Ngayon, kung inato ka, umuwi ka sa inyo, doon ka matulog. Oo nga ho pala. Sige ho, mauna na ako sa inyo. Hindi pwede. Ha? Sumama ka sa amin. Sa presinto ka sasama sa amin. Bakit ho? May multa na tutulog dito. Sama ka sa amin. At makukulong ka sa buwan. Sasama na ho ako sa inyo. Ata! Sandali lang ho. Yung bisikleta ko ho. Tara ho.
Hindi ko tuloy maintindihan eh. Wala ngayon. Lahat tayo makikiramdam. May hinala ko na. Tulad ng sinabi mo, pinaglalaroan ka ng mga impacto. Pero anong gagawin natin, Mama? May suspetsya ako na ikaw ang kanilang target. Kaya mag-iingat ka. Kayong dalawa, magkukulong na lang sa kwarto. Opo, Auntie. Pambihirang taong ito. Nagkakain mo ako! Yung bagal-bagal ninyo. Saan ba tayo punta? Uy, hey, kadako no di ay balay, no? Mayo nga ibigay na sa ato. Naghinip ka na naman. Masa, gwapa ba? Maganda ba yung giingon nga babae? Basta antayin mo, lalabas yun. Abangan mo lang. Ayan, o ano? Wow! Kanindot! Kanindot! Gwapa! Yan. Mama! Mama! Dali! Bakit? Ayun yung pack na sinasabi sa'yo. Halos araw-araw nandiyan yan eh. Lagi nakatunganga. Nakikita mo ba? Hindi ba yan nagrarasyon sa atin ng dyaryo? Kung magbait naman ah. Tawagin mo rito. Pakausapin ko. Aha. Pumasok daw kayo. Kami? Oo, ito. Pasok. Dali. Magandang hapon na, Mrs. Mendez. Magandang hapon naman. Anong pangalan mo? Kikoy ho. Ako po Bertong Madlang People. Siya ho si Bert Madlang People. Ako kapatid niya tatay patay. Kapatid ho ng tatay ko na namatay. Ako yan. Chong, hindi na. Seryoso po. Di ba yun ang uncle? Oo, hindi Uncle. nila maiintindihan yun eh. Pasensya na ho kayo, medyo kapos po ang Tagalog nito. Yung sinabi ho niya sa Tagalog ho, Tio, ibig sabihin ho. May kailangan ka sa akin. Wala ho, napasyal lang ho kami. Saan ba kayo nakatira? Diyan lang ho sa likod ninyo, sa may mga squatter. Pwede ba kami ng aking anak na dumalaw sa inyo? Wag ho ngayon, bukas na. Hindi ho kami nakapaghanda eh. Kung ganon, darating kami doon sa inyo bukas. Sige. Magpapaalam na ho kami. Tara, Chong. Para makapaghanda tayo. Pakikoy, mukhang piyesta rito sa inyo. Fiesta ho ng puso ko eh. Ano ibig mo sabihin? Meron ho akong dadating na bisita. Ano ba? Nakahambahan lang kayo rin. Pambihira naman kayo. Di ba may darating tayong... Uy! Nandito na pala sila. Dayan mo, dayan. Tuloy daw kayo. Tuloy ha. Tingkod Pura ho kayo. Salamat. Po kayo. Pasensya na ho kayo. Medyo maliit po yung lugar namin. Kulang ho sa kasangkapan eh. Wala naman sa bahay yan, Kikoy. Nasa namamahay. Maayos naman tong bahay mo. Malinis at masinop. Ano to, Kikoy? Laruan ko. Telepono. Tumatawag yan. Tipuno. Hanggang ngayon ba naman naglalaro ka niyan, Kikoy? Paminsan-minsan lang ho. Pag wala akong magawa. Ang ibig mo sabihin naglalaro ka pa nun? Kunwari, tumatawag ka sa mga kaibigan mo? Oo. Sarap makipag-usap eh. Alam mo, Kikoy, kuminsan wala rin ako magawa sa bahay eh. Kung gusto mo maglaro tayo.
Tawagan mo ako, tapos mag-uusap tayo. Pwede? Sasagutin mo ako? Sige. Sige, Kikoy, mayang gabi antayin ko tawag mo ah. Tawag ka ah. Baka umalis ka. Hindi ah, antayin ko matawag mo eh. Sige. O siya. Magpapaalam na kami. Maraming salamat. Hindi na ba kayo magmimirinda? Chong, nagmamadali sila. Busog. May nakahanda rin mga Chong! Oh, hindi na bale. Salamat na lang ha. Sige. Tawag ka ah. Okay. Bye-bye. Sige ha. Kayo, hilig ninyong kumalat-kalat dyan. Saka ang lakas ng loob ninyong mga alok. May pakakain ba tayo? Wala. Eh, bakit niyo inaalok? Para namang sabihin, tayo marunong tumanggap ng bisita. Marunong tumanggap, ha? Eh, kung pumayag yon. Patay. Maniwala ka sa akin, Iha. Tulad ng sabi ko sa'yo, wala ka nang dapat katakutan sa katauhan ni Kikoy. Tingnan mo, kahit nakatira yun sa isang maliit na dampa, mabuti naman ang pagkikitungo niya sa atin. Hindi ka pa nakakasiguro, Mama. Malaking aking hinala na may kinalaman niyang Kikoy na yan sa kalokohan ito. Malalaman natin ito mamaya pag nagring ang telepono at walang sumagot. Makikita niyan sa akin. Paminsan-minsan, Iha, ang isang bagay ay nagiging totoo sa sobrang pag-iisip. Siya, tama na yung kalokohan na yan. Matulog na tayo, inaantok na ako. Hindi pa ako naantok eh. Mauna na kayo, Mama. Susunod na lang kami ni Hilda. Bueno, good night. Good night. Night, Iha. Hello? Hilda, si Ted daw. Sabi mo, natutulog na ako, ayoko makapag-usap sa kanya. Tulog na si Hilda eh. Bukas ka na lang tumawag, pwede? Sabi na lang, tumawag ko. Kaya mo sasabihin ko. Okay, bye-bye. Kasalanan ko ba kung maghintay sila sa akin? Saka problema na nila yun. Papatol-patol sila sa akin. Alam naman nila ang buhay ng mga lalaki. Bakit? Sino maghihintay sa'yo? Eh sino pa? Di si Annabelle. Si... Mabuti hindi ka booking ng misis mo. Ba, ikaw lang mag-ako. O di, paano pare? Split na muna ako, pupunta ko sa Annabelle. Hindi ka kasi ito sa amin. Ako bahala dyan, wala kang tiwala sa akin eh. Patitiis ko ba naman kayo? O ayan, enjoy kayo ha. Sige, bigyan mo ito isang buti ang malaki. Teka, mamaya. Gulo na naman yan Huwag kang mag-alala dyan. Akong bahala rito. Ito yung mababait. Sige, nervyosa ka masyado. Iha, sige na. Mga iba nga pala ako, ilan na anak ninyo? 5 lang. 5? Yung kasunod na yan, pare. Naglilihi na nga eh. Masipag itong mister ko eh. Sino ba naman disisipagin kay Bisaya, pare? Tingnan mo katawan. Kung sa bagay, pare, hindi pa nagbabago eh, no? Pero hirap na rin nga ako mga anak eh. Eh, bakit hindi kayo mag-family planning para hindi naman dumami anak ninyo? Wala kaming pera eh. Eh, wala namang bayad yun eh. May mga clinic ba rito? Meron. Tika, ano ba yung family planning? Ewan, wala pa naman akong asawa eh. Pero pag nag-asawa ako, kaya ako mag-family planning kami. Bakit? Meron ka na pa napupusuan? Meron, Naku! Nalibang ako, may usapan nga pala kami, tatawagan ko siya. Kalimutan ko, sige, mauna na ako. Oo. Ikaw, mag-iingat ka dyan sa eskinita. Oo. Tutuloy na ako. Sige, mag-iingat ka, ha? Halika, tulog na tayo. Sumana naman ang timpla mo. Mag-planning na lang tayo. Tsaka na yun, naglili ka na eh. Teka na. Ang dami ng chicks, pare. Kaliwat kanan. Nag-aaway-aaway pa. Kita mo yun, mayroon pang Annabelle. Kaya tuloy yung pubring asawa, napapabayaan. Ilan na ba anak niyan?
Dalawa, pare. Oo. Pero oy, kuy daw kayo. Hindi mo alam ang dir pa no, pare. Anak ni Don Segundo yun. Segundo, Pinakamayaman. Ikoy! Tingnan mo na! Kaibigan ko yan. Alik. Painit ka, pare. Magpainit muna tayo. Painit ka muna. Kikoy, magpainit ka. Sige, hindi ako umiinom eh. Oh, saan ka ba galing? Diyan, kila Bisaya. Nakalimutan ko nga, meron dapat akong kausap eh. Ah, teka. Sino ba yung bisita mo kanina? Yung magagandang babae? Oo. Sila na rin. Ah, shootdown ba yun? Di pa. Bakit naman? Nahihiya ako manligaw eh. Bihira ka naman, oh. Ang gusto mo, may kaibigan ako, matutulungan ka dyan. Talaga? Oo. Gusto, bukas na bukas, pakikilala kita eh. Pakilala mo ko bukas. Oo. Pangako yan ha? Oo. Sige. Maniwala ka sa akin, Kikoy. Talagang matutulungan ka ng kaibigan ko. Talaga bang matutulungan ako kay rin yan? Oo, sinabi ko na yan eh. Bakit wala pa siya? Saan ba usapan ninyo? Dito lang, laging dataan dito yan eh. Oh, yan na pala eh. Kikoy, si Ante yung kaibigan ko. Ante, si Kikoy. Yung mga sinabi ko kayo ng umaga sa bahay na may problema tungkol sa babong. Siya ba? Ano, Kikoy? Kasi nahihiya ako magtapat kay rin. Hindi problema yun. Ako bahala ron. Ano ba ang gagawin ko? Gumawa ka ng sulat at ako magdadala. Baka malaman ni Mrs. Mendez, nakakaya eh. Oo nga, no? Teka, di ba magrarasyon ka ng dyaryo sa kanila ngayon? Oo. Saan ba bahay nun? Yung malaking bahay dyan sa harap ng mga squatter, yung Berdeng Gate. Alam ko na yon. Akin ng dyaryo. At sasabihin ko may sakit ka, kaya pinakausapan mo kung ako na magdala ng dyaryo sa kanila ngayon. Pagkatapos? At sasabihin ko yung tungkol sa pag-ibig mo. Oo nga, no? Sa tingin mo kaya, matipuan niya ako? Akong bahala ron. Bigyan mo ako ng 3 araw at bata mo na siya. Ito yung dyaryo. Sige. Sige, Waldo. Ano? Sabi mo, mali ba ako, ha? Ako bahala ron. Ano mo yon? Dyaryo? Ba, hindi ho. Meron nang naglarasyon sa amin dito ng dyaryo eh. Ito nga ho. Hindi ko matatanggap yan. Magagalit ang amo ko. Kung ganun, tawagin mong amo mo at ako magpapaliwanag sa kanya. Sino yan? Yun ang amo ko. Ano yon? Good morning. Good morning. Pinag-usapan ako ni Kigo na ako na magdala nito. Kasi may sakit siya eh. Bira naman si Kiko, yun. Nag-abala pa ng ibang tao. Hindi abala sa akin yun. Mabuti nga yun dahil madadagdagan ng kaibigan ko at kaibigan mo. Kasi nga pala ako si Auntie. Ako naman si Niren. Akin ang dyaryo. Naku, nakakaya sa'yo. Nastorbo ka pa. Hindi bali yun. Alas 9 ka pa naman mimitingin ng mga tao sa opisina eh. Ah, ganun ba? Halika muna sa loob at mag-take ka ng coffee. Naku, sa pagmamadali ko, nakalimutan ko tuloy mag-almusal. Halika muna. Niren, maaari bang habang may sakit si Kikoy, ako na muna magdadala ng dyaryo dito sa inyo? Ikaw ang bahala kung hindi ba makakaabala sa'yo eh. Hindi, ba? Okay na sa akin yun. Salamat sa kape, ha. Aalis na ako. Baka naghihintay sa akin yung mga tawang sa opisina, eh.
Ano nangyari? Nakita mo ba? Ganda, no? Wala ka na ron. Saka, ito ba? Tutatandaan mo, huwag ka nang papasal dito. Saka isa pa, hindi ka nang bagay sa kanya eh. Tingnan mo itsura mo. Teka. Hindi ba magkaibigan tayo? Anong kaibigan? Basta ayoko na makikita pagmumukha mo rito. Madapa ka sana. Bakit? Anong nangyari? Para bang may tumulak sa akin eh. Nasaktan ka ba? Tumama nga ulo ko eh. Sorry na rin hindi ko naman sinasadya masaktan si Andy. Ako ang may kasalanan. Anong kasalanan? Wala ka naman dito nung nangyari yan, ah. Hindi, kasi ganito hindi mo ako... Hindi ka na nga, Andy, para magamot kayong noo mo. Pagtataka talaga, no? Sige na, ano isipin ko nangyayari? Hilda, yung gamot, dali! Andiyan na. Ska! Opo, ano po? Kumuha ka ng bote, ano, dali! Ah, diyan ko sa bulsa? Opo. Oh, anong ginagawa mo dyan? Mabuti pa, umalis ka na, baka maabutan ka pa ng mama, magalit pa sa'yo. Sige na! Ate na ba uwi na kung nagagawa yung bansong? Atin na ko. Ba't mo ako sinampal? Eh, ba't mo ako inalikan? Hindi naman kita inalikan ah. Ano ba yun? Ano ba nangyayari sa'yo? Ewan ko ba? Para ako na-exorcist eh. Parang may himayakap sa akin. Eh, mabuti pa kaya bukas ka na bumalik. Masama ang nararamdaman ko eh. Basta mamamasla tayo bukas. Bahala ka. Okay, sige. Sige na. I love being a pop. Ang tira naman, oh. Ba't hindi naman ako minigmod doon? Ano naman katarantadawang ginawa ang ginawa ko? Bata ka, bakit mo hinahalikan ang mga... Kalendaryo. Eh, paano? Nawawalan na ako ng pag-asa rin. Yapang, mapangka ka sana. Man Tomas, nakita niyo ba nangyari? Ayan, pinagaang puno.
kasalanan ko ito eh. Ano ang sinasabi mo? Ang ibig ko sabihin eh, nasaktan ba yung babae? Hindi ko nakita. Eh, asan mo yung mga sakay? Sa pagkakadinig ko, dinala sa medical center. Andy, kamusta si Neren? Wala pang ang balita eh. Kaya hinihintay ko yung doktor kung ano resulta. Ano ba talaga nangyari? Ewan ko ba, kinakabig yung manibela. Bigla na lang bumaga sa puno kahoy eh. Pati tuloy si Neren, nadamay. Ano ibig mo sabihin? Wala. Siya nga pala, Kikoy. Pwede ba pakitingnan mo muna yung kotse ko? Nakita ko na, UP yung harap eh. Yun nga eh. Pakibantay mo muna oh. Eh kasi, hindi ako makalis dito eh. Inaabangan ko sila Mrs. Mendez. Eh, dadating ba sila ngayon dito? Alam na ba nila? Oo, tinawag ko sa telepono eh. Sige, bantay mo yung auto ko. Gusto ko sana makita muna si Neren eh. Saka na yun, sige na. Sige, pero pati na tayo. Oh, best friend, sige na. Huwag mo iiwan yung kotse ha. Huwag mo rin pababayaan si Neren. Ako bahala doon, sige na. Sige, walis ka na. Kamusta mo ka? Sinabi na, sige na. Huwag mo iiwan yung kotse ha. Oo. Basta ako. Wala ba kayong alam na talya na malapit dito? Meron po. Maaari ba samahan niyo ako para madala ito doon? Hindi niyo maalis to rito sapagkat ang may-ari nasa ospital. May-ari? Para sabihin ko sa inyo, ako ang may-ari ng otong ito. At ang may dala ng otong ito ay driver ko. Ang manugang kong batugan na si Andy. Nagtataka lang ako sa anak ko kung bakit. Sir, saan mo nakatira si Andy? Nandun, sa squatter area, tabi ng Bilo na hospital. Yes, anything? May I help you? Are you looking for somebody? I'm the friendship of the inside. On the outside, by the rail. To be given to the inside immediately. Ang ibig mong sabihin, kaibigan mo yung pasyente at gusto mo siyang dalawin. Papatayin mo ako sa nervyos. Marunong ka naman pala mag-Tagalog eh. Kasi hindi pwede dahil may billing si Mang Andy na hindi siya dadalawin. Kung gusto mo, ako na lang magbigay niyan. Anong pangalan mo? Kikoy. Maniwala ho kayo sa akin, Mrs. Mendez. Talagang hindi ko sinasadya pangyayari. Kaya nga ho, pumunta ako sa papa ko para asikasuhin ang lahat. Yabang ito. Huwag sana ipagtanong mo. Ikaw sinungaling ka, nakausap ko si Don Segundo. Di naman pala sa'yo ko. Sandali lang, Miss Mendez. Kakausapin ko. Meron ko pala nga. Sabi mo totoo eh. Ano pa sinabi ni Don Segundo? Eh, hindi naman pala sa'yo yung auto. Driver ka lang pala eh. Saka asawa mo pala yung anak niya eh. Ito, tandaan mo ah. Ayokong makakarating to kay Miss Mendez. Lalong-lalo na kinira na. Ha? Kung hindi, higit pa rito abutin mo.
Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Nalaman ko ang aksidente nangyari sa'yo. Ang pagkabangga ng kotse. At ang babaeng kasama mo. Hindi ko sinasadya pagka-aksidente. At ang babaeng sinasabi mo, ay isang kaibigan ko lamang. Alam ko na ang pagkatao mo. Kaya huwag ka na magsinungaling. At kotse pa ng papa ang ginamit mo, ha? Huwag mo akong pakikialaman, ha? Mula ngayon, tanda ka na. Nagsisisi ako kung bakit ikaw ng pangasawa ko. Kala ko isa kang magino. Pala isa kang hayop. Hayop! Ako ang dapat magsisi. Kung akala ko'y nakatipak na ako ng gintong mina na maaaring mabuhay ng mariwasa. Para pala akong isang baliw na sunod-sunuran sa'yo. Naalala mo pa ba nung araw? Nung ako'y naglilingkod pa sa inyo bilang isang driver. Kahit saan ka magpunta kasama mo ko. Inakit mo ko, Luting. Inakit mo. Inakit mo ko. Akala ko noon ay wala nang katapusan ng aking kaligayahan. At mahahango na ako sa aking paghihirap. Saan po tayo, senyorita? Andy, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na huwag mo akong tatawagin si Mirita at huwag mo akong pupupuin. Sorry. Saan tayo? Sa beach. Di ba may pasok ka ngayon? Sabado ngayon wala akong klase, kaya mag-outing tayo na tayo sa beach. Baka kagalitan ka ng papa mo. Bakit ba laki ng takot mo sa papa ko, ha? Kasi may binilin sa akin ng papa mo. Huwag ako magkakamaling lumigaw sa'yo. Huwag mo intindihin yun. Tayo na. Saan beach tayo? Patabungkay. Andy, bakit? Kung minsan ay nag-aalangan ako sumama sa'yo. Dala ng aking tungkulin kaya ako napipilitan. Ba't ka naman nagsalita ng ganyan? Sapagkat ako siyang tsuper niyo lamang. Samantalang ikaw Huwag mo na ituloy. Hindi ba't sa pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay? Naalala ko yung papa. Alam ko hindi niya ako matatanggap. Sapagkat ako isang mahirap lamang. Siya ba makikisama? Para mawala ang lilangan mo, magpakasal tayo sa lalo madaling panahon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako maghihirap ng ganito. Tingnan mo ayos ko. Balibasa pareho ka ng ama mo. Swapang. Ito ay pinakasalan mo dahil lamang sa mamanahin ko. Panahon na upang malaman mong katotohanan. Oo. Pinakasalan kita dahil sa salapi. Ngunit nagkamali ako. Talaga nagkamali ka. Sapagkat wala kang mamanahin sa aking papa. Ngayon, mga kasama, ang dahilan ng pagpupulong natin ito
ay upang pagtibayin ang mga proyekto. Kung ano ang nararapat gawin. Ngayon, sino man sa inyo ang merong magandang mungkahi o suggestion, ay bukas ang mesang ito para kayo pakinggan. Sino ang may mungkahi sa inyo? O kayo man, Tomas? Sa akin ay simple lamang. Ngunit mahalaga. Tungkol sa proyekto ng ating unang ginang na Green Revolution at iba pa. Magandang mungkahi mo, Mon Tomas. Kaya kayo, mga kasama, kung meron kayong mga nakatiwangwang na lupa, ay dapat pakinabangan. Tulad ng sabi ng ating unang ginang, sa lahat ng mga nakatiwangwang na lupa, baka ating bakuran, ay dapat tamnan ng mga gulay na dapat natin pakinabangan. Ngayon, kung merong natitira kahit kapirasong lupa, ay magbubuyan kayo. Magmanukan. At nang sa ganon, ay meron kayong hinihintay sa kinabukasan. Hindi yung naghihintay kayo ng wala at nagmumukhang tanga. Yaman din lamang na sakop ng ating barangay, ang tahanan ni Mrs. Mendez, ay siya ay nahandang magbigay ng gantimpala sa sino mang mapiling pinakamasipag. At ang kanyang anak at pamangkin ang siyang magiging hurado at pipili kung sino ang karapat-dapat bigyan ng gantimpala. Ito'y mahalaga, lalo-lalo na sa inyong mga kabataan. Kaya, magsikap kayo. Ngayon, kung wala na tayong ibang suhestyon, ay maaari na nating ipagpaliban ang ating pulong. Alam kong masakit ang paghihiwalay natin ito. Ngunit wala akong magagawa. Biro mong ilang taon tayo nagsasama. Ngunit, paano? Walang-wala ako ngayon. Kailangan ibinta kita. So, ano ba naman yan? Huwag mo kausapin yung mga kapatid mo. Tulungan mo ako rito. Eh, kung ako ba naman tinutulungan nyo rito, di gumaganda pa itong mga halaman natin dito. Ano mahalay ninyo? Baka tayo pa manalo ng gantimpala. Kung ano? Oh, bungkalin naman ninyo yung mga lupa. Mula yata. Kahit na ano magdiligaw sa akin, hindi na ako lalaki. Sasabihin ko sa iyo kung kailan ako maliligo, Sorry, Chang, ha? Pahambalang ka kasi dyan, eh. Kikoy, mukhang ang sipag-sipag mo Gusto ko kasing mapanalunan yung gantimpala ninyo. Naren? Pwede ka bang makausap sandali? Hindi na pwede kasi marami pa kami inspeksyonin Tayo na, Chairman. Tayo na. Lakas ng aking pag-ibig, pumupuslit hanggang langit. Nais ko sana sa'yo'y dumiga, ngunit ang puso ko'y nanginginig. Ano kayang dapat kong gawin? Nitong puso kong mahiyain, panay na lang pag-i-imagine, with feeling, ikaw tingin, halik-hangin. Ligaw tingin, halik-hangin na lang. Yan lang ang tanging paraan sa tindi ng aking pagmamahal. Bakit kaya nagnenervyos ang dibdib ko hirang? Kaya ligaw tingin, halik-hangin na lang. Ligaw tingin, halik-hangin na lang. Yan lang ang tanging paraan sa tindi ng aking pagmamahal. Bakit kaya nagnenervyos ang dibdib ko hirang?
Kaya ligaw tingin, halik-hangin na lang. Sa lakas ng aking pag-ibig, pumupuslit hanggang langit. Nais ko sana sa'yo'y lumiga, ngunit ang puso ko'y nanginginig. Ano kayang dapat kong gawin nitong puso kong mahiyain? Manay na lang pag-i-imagine with feeling, ligaw tingin, halik-hangin. Ligaw tingin, halik-hangin na lang. Yan lang ang tanging paraan sa tindi ng aking pagmamahal. Bakit kaya nagnenervyos ang dibdib ko hirang? Kaya't ligaw tingin, halik-hangin na lang. Hoy, bigote. Pakakala mo natatakot ako sa'yo. Hinahamon kita ngayon, lalaki sa lalaki. Talagang ginagalit ako nitong bugoy na to, ah. Mga bata, sumunod kayo sa akin. Gulpihin natin yan. Bumayin sana lagi to. Patuloy itong mga to, eh. Yan yung buong pangyayari. Ang totoo ho, hanggang ngayon ay parang hindi pa ako makapaniwala. Bakit? Tingnan ho ninyo. Maski na ano ho ang isipin ko, nagkakatotoo. Basta ho inisip ko, nangyayari. Natatakot na ho ako eh. Pero hindi pang karaniwan yung nalalaman mo. Pero hindi ako nagtataka. Sandali lang ho. Hindi mo ba magkaibigan kayo ng tatay ko? Ba, oo. Alam ko naman ho na mahilig kayo sa anting-anting. Hindi mo ba kayo nagbigay ng anting-anting dyan kay Nardong Putik? Oo. Kay Ediset, saka kay Villapando? Oo. Eh baka naman ho, nabigyan ninyo ang tatay ko na ipinamana naman sa akin. Hindi. Ang ibinigay ko sa tatay mo ay yung mutya sa talong. Ano mo yun? Ba, panggayo mo sa babae yun. Sa nanay mo. Meron pa ho ba kayo? Wala na. Sayang. Yun pa naman ang kailangan ko. Pero ang pinagtato, eh ba't ko... Pangyarihan sa ngayon. Yan ang tinatawag na telekinesis. Eh, magpapaalam na ako. Salamat ho. Oo. Tingnan mo kung sino yan. Sino? Ako na, auntie. Si Doming, nasaan ba? Di ba inutusan nyo? Wala pa hanggang ngayon. Di pa ho dumarating eh. Uy, kapalaki ko. Andiyan si Mrs. Mendez? Nandyan. Pwede makausap? Oo, sandali lang ha. Oh, sino yun? Si Kikoy ho. Anong kailangan niya? Eh, gusto rin kayo makausap. O sige, patuloyin mo. Aha. Halika, tuloy ka raw. Magandang umaga ho, Mrs. Mendez. Magandang umaga naman. Ibig mo raw ako makausap? Tatanong ko lang mo sana kung nandiyan si Miriam. Ang malis sa Andy. Saan mo nagpunta? Ang dinig ko sa beach. Oh, alam niyo ba kung saan beach? Hindi ko alam. Bakit ba?
Naku delikado ang tayo ni Ren. Huwag ko sana kayo mabibigla sa ibabalita ko sa inyo. Pero alam mo ninyo, si Andy, may asawa at mga anak ko yun. Ano? O kaya may gawa-gawa mo lamang? Hindi ho. Maaaring hindi ho kayo maniwala sa sasabihin ko. Pero alam mo ninyo, ako ang may kagagawa ng lahat ng nangyayari sa telepono sa pagka-aksidente ko ni Andy at ni Ren. Aha. Kung ganon, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng yun. Oo, pero hindi ko naman ho sinasadyang masaktan si Ren eh. Si Andy ho talaga ang target ko. Pero kung talagang nasa beach sila, kailangan mong tulungan ko si Ren. Paano? Kaya mo ba si Andy? Kung gusto pa, hindi natin alam kung saan beach sila nagpunta eh. Paano mo tutulungan ang anak ko? Matutulungan ko anak ninyo. Patutunayan ko sa inyo. Ay, lumilipad ang hangin sa bulaklak. Ay, bulaklak na mga hangin. Ay, ako rin ang mga hangin. Ito ba ang nangyari? Ay, lumilipad ang hangin sa mga bulaklak. Ay, bulaklak na mga hangin. Ay, mga bulaklak. Ay, ano ba yun? Ay, nako. Ngayon, naniniwala na kayo sa akin? Oo, pero nakakapagtaka. Kaya huwag niyo ako istorbohin. Iisip lang ako ng paraan kung paano ko may liligtas ang anak niyo sa tiyak na kapahamakan. Alam mo, maganda tong lugar na napili mo. Alam mo, pagkatapos ng 1 linggo kong paghihirap sa opisina, dito ako nagpapalipas oras. Anong oras na kaya? Maaga pa, huwag kang mag-alala. Eh baka hanapin na tayo ng mama eh. Natatakot ako. Di ba nagpaalam tayo sa kanya? Oo nga, pero baka nag-aalala na siya. Hindi, bago tayo umuwi, magpahinga ka muna. Bumangon. Hindi ka dapat pumasok dito, Andy. Huwag kang matakot. Umuwi na tayo, Andy. Tayo eh. Huwag kang mag-alala. Alam kong shortcut. At doon tayo dadaan para huwag tayong gabihin. Tumataas ang kutsyon! Akala ko iniwan mo ako eh. Maaari ba naman kitang iiwan? Tayo na. May impacto ata sa kwartong yan eh. Ano ba nangyari sa mga batang yun? Wala pa sila. Huwag po kayo mag-alala. Darating na yun. Ayan na.
Ba't ngayon lang kayo? Sorry, Miss Mendez. Nasiraan mo yung kotse kaya natraso kami. Hindi rin. Wala bang nangyari sa beach? Nangyari? Anong ibig mong sabihin? Iha. Hilda, tayo na sa loob. Ikaw, Kiko. Huwag kang makikira sa mga lakad namin, ha? Itatanong lang naman. Kanina, nagbibitaw si Kikoy. Iniisip daw niya na tumataas ang kama habang ikaw ay nakahiga. Nagpapahinga ako nun, Mama, nung tumasangkot yun. At yun ang nagligtas sa akin. Tama. Iniligtas ka ni Kikoy sa pagkariwara. Pagkariwara? Mama, mahal na mahal ako ni Andy. Siguradong pakakasalan niya ako kung may nangyari man. Pakakasalan? Ng isang lalaki may asawa at mga anak? Mama, hindi ako maaaring maniwala. Pero yun ang sabi ni Kikoy, Iha. Kalokohan. Mabuti pa tanungin natin si Andy kung totoong lahat yung mga sinasabi ni Kikoy. Hoy, Andy, dito bang may asawa ka? Sino may sabi? Si Kikoy. Ikaw talaga, Kiko. Talero ka, no? Pag di ka tumigil, susunod ko. Sisipa. Tatadya kami. Miss Mendez, para patunayan ko sa inyo hindi ako nagsisinungaling, sasama ko kayo sa bahay ni Andy. Huwag na. Sabihin mo na lamang kung saan nakatira at pupuntahan namin. Kikoy, pag hindi totoo lahat yung sinasabi mo, makikita mo sa akin. Luding? Tuloy ka. Luding, mama ko. Minsan ko naman si Linda. Hello. Hi. Mama, nasa ko siya rin sa kolehiyo eh. Tumuna ko kayo. Thank you. Ba't ganyan ang ayos mo? Alam mo, pagkatapos ko ng high school, pinadala ako ng papa sa States. At doon nga ako nag-commerce. Sa pagbabalik ko, doon ko nga nakilala ang aking asawa. Sa kabila ng pagtutol ng papa, nagpakasal ako sa kanya. Ito, wala pa rin. Naging malungkot pala ang kasaysayan mo, Iha. Sino naman ang napangasawa mo? Si... Andy, may bisita ka sa inyo. Sino? Si Mrs. Mendez, tsaka yung kanyang anak. Si Waldo asan? Ewan. Nandun sa kanila. Puntahan mo siya sa kanila, ha? At mamaya, abangan niyo ako sa basketball court. Pag may kasama ako at sumenyas ako, alam niyo na gagawin niyo, ha? Okay, Siya pala ang napangasawa mo. Ba't hindi ka umuwi sa papa mo? Galit pa ang papa ko sa kanya, eh. Ilan naman ang naging anak niyo? Ayun, dalawa. Ding! May bisita ka pala, Luding.
Sinira ng kiskwela ko nung araw, ang mama niya at ang pinsan niya. Asawa ko. Chef, mapapaalam na kami. Maraming salamat sa iyo. Eh, mabuti pa yata. Eh, hindi ko na hugay sa labas. Wag na. Ay. Eh, marami yung magugulo yan eh. Oo nga, hati na ho kayo. Sige. Okay. Andy, ngayon na maliwanag na ang katotohanan. Bumalik ka na sa iyong asawa at maawa ka sa iyong mga anak. Sorry oh, Miss Mendez. Ihatid ko na lang ho kayo sa labasan. Baka bastusin kayo ng mga loko rito eh. Salamat. Habulin sana ng sampayan. Habulin sana ng kulahan. Hindi ako nagtataka kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Kikoy, ang mabuti kaya magtrabaho ka na sa amin. Anong trabaho? Guardia, security guard. Ang ibig niyo sabihin sa inyo ako titira? Natural. Nakakahiya eh. Baka machismis tayo. Gago ka, no? Pagbuti mo yung pagsasalita mo, ah. Eh, wala akong baril eh. Hindi na kailangan ng baril. Pagagawa na lang kita ng uniforme. Eh, wala akong kasama yung tiyo ko sa bahay eh. O sige, isama mo. Marunong bang magluto yan? Gawin kong kusinero? Marunong ho. O sige. Walang hiya talagang Kikoy na yun, ha? Sinira na naman ang plano ko. At ang swerte naman ng gago. Akalain mong kunin pang bodyguard niya ni Ren. Pero sa susunod kong plano, siguradong di na ako papaltos. Ano binabalak natin gawin, boss? Alam mo nang balakin nyo, hindi rin tatalab. Alam mo na ninyong may anting-anting si Kikoy. Oo nga, no? Nakita mo naman nangyari sa atin kanina. Ang mabuti pa, pabayaan na lang natin si boss ang mag-isip ng paraan. Tama yun, may pakagago yata ang demonyo yun. Mabuti pa. Ang taglay ng kapangyarihan ay nasa kanyang pag-iisip. At sa gagawin ko ito, wala siyang kalaban-laban. Ang binabalak mo ngayong gawin? Bukas ng gabi, pupunta tayo sa kanila. Magkikipagkaibigan ako sa kanya. Kunyari, hihingi ng tawad. At pagkatapos, bibigyan ko siya ng sandwich at soft drinks na may pampatulog. Eh di kung tulog na siya, ano pa magagawa niya? Oo nga, no? Tama. Malaya tayo makakapasok sa bahay nila. Talagang maasahan ka at matalino ka, Ande. Sambuti pa nga. Pero walang away, ah. Areglado, huwag kayong nervyosa. Sige. Sir, nandiyan na si Andy. Gusto kayo makausap. Papasukin mo. Pumasok ka na raw. May mukha ka pa magpakita dito.
Anong kailangan? Hindi ka dapat magtaka. Sapagkat ito ay aking tungkulin. Isang hamak na tsuper. Na walang gagawin kundi ang maghatid at sumundo sa iyo. Mabuti naman at alam mo ngayon tungkulin. Alam mo, Andy, meron sana akong balak para sa inyong dalawa na aking anak. Sa balang araw, kayong dalawang namamahala sa negosyong ito. Pero nagbago ka ng pasya, ganun ba? At natitiis mo maghirap ang sarili mong anak at iyong mga apo. ang ginagawa kong yun ay disiplina para sa inyong dalawa. Lalo na para kay Luding, sapagkat sinuway niya ang aking kagustuhan. Huwag mo akong takutin. At hindi ko kailangan ng kayamanan mo. Patutunayan ko sa'yo na kaya ko mabuhay kahit hindi ako humihingi ng tulong sa'yo. Hindi na dapat magtagal ang ating pag-uusap. Naparito ako para magbitiw sa akin tungkulin bilang tsuper mo. Hindi ka pa rin nagbabago, Andy. Sa simula pa lamang, sabi ko na si Luding ay walang mamanahin sa akin habang ikaw ay nabubuhay. Yan ang nakalagay sa akin testamento. Lumayas ka. At ayaw ka nang makikita ang pagmumukha mo. Hindi mo na ako dapat pagtabuyan pa. Kikoy! Meron ka kailangan sa akin? Alam mo, Kikoy, nagpunta ako rito para humingi ng tawad sa'yo. Yung mga kasalanang nagawa ko sa'yo noon. Alam mo, kaya ko lang naman nagawa yun dahil sa pagmamahal ko kay Niren eh. Kalimutan mo na yun. Wala na yun. Saan ba kayo galing? Galing kami sa party. Kaya ito nga, pinagdaling kita ng sing para mapatunayan ko sa'yo magkaibigan na tayo. Talaga? Sige, buksan ko na yung gate. Sige. Tuloy kayo. Salamat ko sa sandwich. Okay lang yung Kikoy. Tumuloy na ka. Bukas yung pinto eh. Tena. Maraming salamat sa'yo, Kikoy. Wala mo yun. Hindi mo intindihan. Maraming salamat, Kikoy. Siguro kung di dahil sa'yo, ay napahamak na ako. Hindi ko tuloy malaman kung paano ako makaganti sa'yo eh. Huwag mo isipin yun. Trabaho ko naman yun, di ba? Wala nang ligtas ngayon yung mga walang hiyang yon. Hilda, tumawag ka sa presinto. Opo, auntie. Hello? Police Department? Meron na kasi mga kidnappers dito sa amin eh. Kung pwede sana pumunta kayo dito. Dito sa 22 Tandansora Street. Salamat ho.
ako eh. Pagkakain ko ng sandwich, nakatulog ako. Tako ka kasi. Tingnan natin. Ako, senyorita, kala ko kung napano na kayo eh. Hoy, Kikoy. Ano ba klaseng sandwich yung dala mo? Bakit po? Pagkakain ko nakatulog ako eh. Baka may pampatulog. Siguro nakalaan para sa akin yun, para makapasok sila rito. Ang siba ninyo, kaya magtiis kayo. Mabuti na lang nailigtas ko sila eh. Kung ako sa inyo, pakukulong ko na si Andy. Eto na ho yata ang mga polis. Yan ho mga taong gusto magsinak sa aking anak. Ino, kulong niyo. Ay, eto pa mga espaso. Ay! Mrs. Mendez, kung kalaman ho wala nang gugulo sa inyo. Sigurado naman makukulong yung mga yun eh. Anong binabalak mo ngayon? Kung maaari ho sana, uuwi na ho kami doon sa bahay namin. Kasi baka nalulungkot na yung bahay namin. Tsaka baka manakaw ho yung laruan ko. Stateside ho yung lata na yun eh. O siya, ikaw ang bahala kung hindi kita mapipigil. Magbabalot lang ho kami, magpapaalam na kami. Sige na rin. Natapos ng lahat para sa atin. Sikapin mong liligaya ka sa ibang piling. Ayan mo akong nag-isa, nagdaramdam at nagdurusa, upang ang lakad mo'y huwag magambala nang lumigaya ka. Patuloy ka, uwirog ko, hayaan mo ako na nag-isa, upang ang lakad mo'y huwag magambala nang lumigaya ka. Hello? Sandali lang. Sir, telephone. Thank you. Hello. Ito nga. Magandang araw po, Don Segundo. Narito po sa City Jail si Hernando Martinez. At ayon po sa kanya, siya raw po ay inyong manugang. Ano po ba ang mabuti rito? Sa anong kaso? Pinagtangkaan po niya ang kidnapping ng anak ni Mrs. Mendez. Attempted kidnapping. Bayanin niyo siyang magbulok sa bilangguan upang magtanda. Mami, hindi natin hihintayin si Daddy. Ba't mo iniintindihan daddy mo? Ba't hindi ka kumain ng kumain? Sige na. Ba't wala pa siya? Kung maintindihan ng daddy mo at kumain ka na lang. Ikaw.
Kumusta ka, Iha? Mabuti, Papa. Tuloy muna kayo. Sandali na. Ito ba ang tinitira mo? Dito nga ako, Papa. Tingnan mo ayos mo. Talagang pinababayaan mo na sarili mo. Hindi ho, Papa. Huwag ka na magkaila. Ang mga bata. Andito ka, teka. Boy, Sandra, andito ang lolo. Ano, Iha? Bigat-bigat mo na. Tignan mo ayos ng mga anak mo. Tignan mo. Sige, bihisan mo sila. At ikaw magbihis ka na rin. Sasama kayo sa akin sa bahay at doon na kayo titira. Pero, Papa, baka hanapin Kung ako. iniisip mo ang asawa mo, kalimutan mo yan. Sapagkat siya'y nasa kulungan for kidnapping. Sige, bihisan mo ang mga bata. Talagang buwisit ito, inatay buhay natin. Tingnan mo, balik tayo ulit dito, Purdoy. Tingnan mo, wala tayong makain. Ikaw kasi, ano napasok sa ulo mo? At bigla mong ginulo itong buhay natin. Hindi ako naiintindihan, Chong. Ano hindi ko naintindihan? Alam mo, doon, 3 beses tayo kumakain sa isang araw ng tenderloin. May supas, may litsiplan, may isip ka talaga eh. Hindi tayo maaaring manatili doon, Chong. Alangan tayo sa kanila eh. Tama nga yung sabi ni Andy. Hindi ako bagay kay Ren. Kaya naisip ko, mas mabuting dito na uli tayo. Bakit mo naman naisipang umibig sa isang mayaman kung hindi ka tanga? Ewan ko nga ba, Chong? Hindi ko malaman kung ano itong damdamin na tumubo sa akin eh. Ikaw kasi bata ka eh. Paano tayo ngayon? Tatanga-tanga. Sana tayo kukuha ng pagkain. Huwag ko kayong mag-alala. Binabala kong bumalik uli sa pagtitinda ng dyaryo. Araw-araw pa makikita ko si Ren. Ikaw ang bata ka. Wala ka na kasing ibang nasa isip kundi si Ren. Ewan ko nga, Chong. Talaga yatang kaligayahan ko na makita si Ren. Kaya bukas na bukas din, mag-aarasin uli ako ng dyaryo para makita ko siya. Dinayo ka ng sipistik, Mama, sa linggo ang bola. Bigyan mo nga ako ng isang buo. Kaya naman pumili, oh. Oo. Ito. Ito. Maraming salamat po. Sana tumama. John! John! Chong! Bakit? Mayaman na tayo, Chong! Anong yaman? Tumama ako sweepstakes! Oh, tama ka na. Ayaw mo maniwala, tignan mo. Eh. Nga, no? Teka, may ticket ka ba? Meron! Oo, hindi ko niwala sa'yo. Ayaw niyo maniwala. Meron! Isa nga kumuha. Bumili ako. Ano, tingnan ko. Hawakan ito. Oh, kita mo na. Puros ka lang palukuhan eh. Teka, hinahanap pa eh. Oh. Ano? Di mayaman na tayo. Eh, ano pa? Mayaman na tayo. Mayaman na tayo. Anong gagawin natin sa pera? Ilalagay natin sa bangko, sa Gen Bank. Ngunit ang puso ko'y nanginginig. Ano kayang dapat kong gawin? Nitong puso kong mahiyain.
sanay na lang pag-i-imagine with feeling, ikaw tingin, halikhangin. Ligaw tingin, halikhangin na lang. Yan lang ang tanging paraan sa tindi ng aking pagmamahal. Bakit kaya nagnenervyos ang dibdib ko hirang? Kaya't ligaw tingin, halikhangin na lang. Ligaw tingin, halikhangin na lang. Yan lang ang tanging paraan sa tindi ng aking pagmamahal. Bakit kaya nagnenervyos ang dibdib ko hirang? Kaya ligaw tingin, halikhangin na lang. Sa lakas ng aking pag-ibig, pumupuslit hanggang langit. Nais ko sana sa'yo'y lumiga, ngunit ang puso ko'y nanginginig. Hello. Ay, magdako ng oras! Ay, naku! Kikoy! Berto! Walang yung isputing na isputing kayong dalawa! Naku! Naku! Naku, Diyos Mariosip, ang dami ng dalaga, ang dadali niya. Parang ni Ren ho. Kinirin! Pwede pa siyang makausap? Oo, sige, maupo muna kayong dalawa dyan, tatawagin ko, ha? Ang dalawang to, ang gara! Ay! Good afternoon, please. Good afternoon. This is from you, Naren. I'm all... Salamat. And you. Ay, thank you. Hi! Maupo ka. Mukha yatang biglang pagyaman mo. Ay, posturang-postura kayo At meron ka pang pariga-regalo. Very fortune I hit the jackpot in the sweepstakes. So I have business already. Ano naman ang business mo ngayon? Just like yesterday, distributing materials of the newspaper exclusively. Mama, total malaking utang na loob natin kay Kikoy. Para mumusta ang kanyang pagkilos at pagsasalita, bigyan natin siya ng tutor. What tutor? Yung magtuturo sa'yo ng good manners and right conduct. Alam mo, Kikoy, may kaibigan ng mama na kagagaling lamang sa Europa. Maaari kanyang turuan. What is the... Anong pangalan niya? Professor Fernandez ang ngalan ko. Kararating ko lamang galing sa Europe. Doon ako nag-masters ng psychology. And I promise you, sa loob ng 3 buwan, malaking inyong ipagbabago. Ngayon, Kikoy, una sa lahat, isip-isipin natin ang mga bagay-bagay na mahalaga sa buhay ng tao. Yung tinatawag nilang the basic things in life. Ang itinuro ko sa inyo, makikita lamang sa ilabas ng isang tao. Ang mas mahalaga ay ang nasa isip. The state of mind. Remember to keep practicing those good habits. Tandaan ninyo, good habits are formed. They are not inborn. Mr. Fernandez, ngayon ko lamang nalaman ng
kahalagahan ng buhay ng isang tao sa daigdig. Kinakailangan ng layunin para sa kabutihan ng sarili at kapwa. Ngayon pa man, nagpapasalamat ako sa inyo. Salamat din sa inyo, Professor. Ngayon, parang nagbubukang liwayway na rin ang buhay para sa akin. Binabati kita. Professor, ngayon, makakaharap kayo kahit na kanino man tao. Ano ka ba naman ni Ren? Ilang araw ko na napapansin, lagi kang may iniisip at balisa. Ewan ko ba, naiinis na nga ako sa sarili ko eh. Kanino ka naman naiinis? Kanino pa, kay Kikoy. Bakit ka naman maiinis kay Kikoy? Di ka naman ginagambala. Yun na nga akong gumagambala sa akin, Chong. Matagal ko na hindi nakikita si Niren. Baka mabuwang na ako eh. Ano mabuwang? Ang ibig ko sabihin, baka maloko ko. Aba, talagang maluloko ka. Pag hindi mo nilimot si Red. Bakit ako maluloko? Hindi ko naman diniditib. Hindi raw. Alam ko naman si Kikoy ang iniisip mo eh. Ewan ko nga ba kung anong nangyayari sa akin. Nung lagi ko siya nakikita, inis na inis ako. Ngayon namang wala siya eh. Para bang miss na miss ko siya. Ang ibig sabihin niyan ngayon ay umiibig ka sa kanya. Talagang malaki ang pag-ibig ko sa kanya, Chong. At hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nakikita. Ano namang binabalak mong gawin ngayon? Kung akong tatanungin mo, susundin kong damdamin ko. Halimbawa, umiibig ka kay Kikoy. Bakit mo pahirapan ang sarili mo? Ewan ko nga ba, Hilda. Maaaring umiibig na nga ako sa kanya. Pero, anong gagawin ko? Hindi naman maaaring ako magtapat sa kanya. Baka isipin na lang ni Kikoy eh. Kung kaya na lang siya yumaman eh. Tsaka ako na lang tatanggapin ang pag-ibig niya. Nagugulo ang isip ko, Hilda. Huwag mong guluhin ang isip mo. Gumawa ka ng paraan para magkita kayo. Alam ko na kung anong gagawin ko. O ano? Mag-arasyon uli ako ng dyaryo para magkita kami. Naluloko ka na ba? Mayaman na tayo. Hindi na bagay sa iyo yung mga trabahong yan. May business na tayo. Tama. Hindi ba dyaryo ang business natin? Tayo na ang distributor ng bulletin dito sa Manila? Ano naman ang masama kung magrasyon ako? Walang masama roon. Ikaw ang reyna ng iyong sarili. Ewan ko nga ba? Parang hindi ako makapaniwala. Si Kiko yung aking magiging kapalaran. Bakit hindi? Ang kapalaran, kahit na hindi hanapin, kusang lalapit kung talagang akin. Sandali lang, Chong. Akin si Niren eh. Kung hindi ko na may alangkin ah. Basta itong araw na to, Jack, magkikita kami. Magandang araw sa'yo, Niren. May kailangan ka ba sa akin? Narito yung dyaryo. Ako na uli ang maghatid sa inyo. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka bumalik sa dati mong gawain? Sapagkat ito lamang ang paraan para lagi kitang makita. Ang akala ko, sa aking pagyaman tapos na ang paghihirap ko. Liligaya na ako. Bakit? Hindi ka pa ba maligaya ngayon? Mayaman ka na. May business pa. Ano pa nga hanapin mo sa buhay? Malaking natutunan ko kay Professor Fernandez. Hindi pala sapat ang kayamanan para magpaligaya sa isang tao. Nung araw, wala akong magawa kundi tignan ka. At isipin lagi tayong magkasama. Salamat. Tinulungan mo ako maging ganap na lalaki. Binigyan ako ng magtuturo sa akin upang maging matatag. Iniibig kita, Niren. Maaring nabigla ka. Maaring hindi mo matanggap ang aking pag-ibig. Ngunit mabuti nang umibig at mabigo kaysa mabigo nang di umiibig. Kikoy, kung ano... Tuloy. Alam kong hanggang ngayon na hindi pa rin ako karapat-dapat sa'yo. Umasa ka. Magmula ngayon, hindi na kita gagambalain. Ngunit umasa ka. Sa aking pag-alis, tataglayin ko pa rin ang pag-ibig ko sa'yo. Pinakaiibig kita. Paalam.
siguro ng katawan nito si Nere. Ligaw tingin, halik hangin na lang. Ang tanging paraan sa tindi ng ang pagmamahal. Bakit kaya nagnenervyos ang dibdib ko hirang? Kaya ligaw tingin, halik hangin na lang. Ligaw tingin, halik hangin na lang. Yan lang ang tanging paraan sa tindi ng aking pagmamahal. Bakit kaya nagnenervyos ang dibdib ko hirang? Kaya ligaw tingin, halik hangin na lang. Ligaw tingin, halik hangin na lang. Yan lang ang tanging para